At ang atin pong panalangin ay pangungunahan po ni Father Lipon Rosario of Santo Niño de Pandacan, Bac. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God, who has given us power over the works of His hands, be with you all. In His own life, Christ Jesus clearly. Sige po. One, two, three. There you go. Muli po ang parinig naman po ng isang Follow your Ito tayo. Ikaw tapos na ito na. Hindi ako makasili. Ikaw sir. Kasi siya yung hindi. Marami kang kailangan dyan. Ayun, may bidet. That's my requirement, mother. Kaya lang inuuwi, ginagawang shower.
po ito, pero pag nasa probinsya ka, hospital na to. Para na siyang hospital. Hospital eh, no? Opo. Ayan si Konsihal. Mga konsihal ng business. Ito hindi pa. Ay, ba? Maganda yung ginawa ko. Konsi, ano yung masasabi mo dito sa health center natin? Napakaganda po ng health center at malaking bagay po sa lahat po ng mga taga-Pandakan. At sinusuportahan po natin ang husay galing ng ating mayor at vice mayor. Nandito po si Consel Doc Mecayo. Ay, Consel Lou Biloso. Ayun o. Akala mo hindi siya health center mo, Leon Rosario of Santo Parang Niño hospital. de Pandacan Parish. Kasunod po ang ating pambansang awit at awit ng Maynila. Make Ang isang malakas na palakpakan dyan. Isang magandang araw po sa lahat ng kapwa ko Batang Maynila at maligayang pagdating po sa bawat isa na naririto ngayon upang saksihan ang pagpapasinaya ng ating bagong Isidro Mendoza Mega Health Center bilang bahagi po ng ating programa ng ating minamahal na lungsod. Kaya nga po nais ko din pong kunin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ang lahat ng mga taong laging nandyan upang sumuporta at naglilingkod sa atin ng buong kababaang loob, lalo tigit sa atin pong minamahal na ama ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin kagalang-galang Alkalde Francisco Isko Moreno Domagoso. At sa pagkakataon po ito upang magbigay po ng kaniyang pagbati at mensahe, palakpakan po natin our officer in charge ng Manila Health Department. Palakpakan po natin Dr. Grace Padilla. Sa ating kagalang-galang na Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating Vice Mayor Angela Leite Atienza, sa ating physician in charge, Dr. Benedicto, sa ating kagalang-galang na councilors ng District 6, sa mga department heads na nandito, Engineer Andres, Engineer Sadak, aking district health officers na full support mula Distrito 1 hanggang District 6. Wala silang choice. Ang ating minamahal na directors ng hospital, Dr. Ratan, Dr. Baradi, Dr. Pascorales, ang ating consultant sa Manila. Wala din po kayong choice, ma'am. And then ating representative from the DOH, Miss Michelle Tagakay. At sa aking mga kababayan, Chairman, hello po. Kagawad, mga sekretary, mga kababayan at kapamayanan ko dito sa Pandakan, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Medyo mainit po, talagang mainit po ang hapon natin ngayon. To our visionary City Mayor, Honorable Francisco Moreno Dumagoso, to our Vice Mayor Angela Leite Atienza, representatives po ng iba't ibang District 6, partners from Department of Health, and most importantly, the wonderful community and healthcare workers of Barangay Pandakan. Isa pong maalab na hapon sa inyo lahat. Today is a milestone day. We are not just opening the doors to a newly improved building, but we are opening a grander space for healing, comfort, and top-tier public service right here at the Capitan Isidro Mendoza Health Center.
Ang Kapitan Isidro Mendoza Health Center po ay tinatawag natin dati na Pandakan Health Center. Bata pa lang po ako. Ako po ay produkto ng St. Joseph School. Malakad-lakad po ako dito. Nakita ko ang ating health center. Parang sinabi ko po sa sarili ko, gusto kong maging doktor. At hindi lang po yun. Naging tagapangalaga po ako ng pangkalusugan dito sa ating distrito at dito sa lungsod ng Maynila, dulot ng oportunidad na binigay sa akin ng ating butihing Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. So ito pong health center nito, 1952 na itayo. Matanda pa po sa ating lahat. 55 pa lang sir ako. Dedicated ito. Siya po, mahal na mahal po siya. Okay? At syempre po, ang aming ika-86 na taon ng Manila Health Department. Ang pinakamatandang organisasyon sa City of Manila. 86 years na po kami. So, pinagdiriwan din po natin ngayon at isa po ito sa regalo namin para sa ating lungsod ng Maynila. So, to our dedicated doctors, nurses, midwives, and healthcare staff who will breathe life in this center, you now have a facility that matches our excellence of our service. And to the residents po ng Pandakan, shout out po si Miss Manila ay galing po sa Pandakan. Pinagmamalaki po natin po siya. Congratulations po Miss Pandakan. And to the residents of District 6, this is your health home. We are promised to care for you here with dignity, warmth, and quality healthcare you truly deserve. May this health center stand as a beacon of hope and a reminder that the City of Manila, your health is always our topmost priority. Congratulations everyone and welcome to your new Kapitan Isidro Mendoza Health Center. Maraming salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat po, our officer in charge of Manila Health Department. Muli po, palakpakan po natin, Dr. Grace Padilla. At sa pagkakataon po ito upang ibigay ang kaniyang pagbati at pagpapakilala sa ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Vice Alcalde, Angela Lei G. Atienza. Magandang araw sa inyong lahat. Ano ba? Gabi na ba? O hapon pa? Sa totoo lang, pagkasama si Yorme, hindi mo na alam kung umaga, hapon o gabi. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Kaya palakpakan natin ang ating napakasipag at napakagaling na alkalde na si Yorme Dumagoso. At palakpakan din po natin ang lahat ng narito sa inyong harapan na gumawa ng paraan para maisakatuparan ito. And together with DPWH, who collaborated in making this possible, palakpakan din natin sila. I'll be honest with you, madali po ang aking trabaho dito. Dahil sa lahat ng plano ng ating alkalde, yan din po ang plano ng aking puso. Kaya together with the councilors right in front of me, hindi rin po sila natutulog para siguraduhin na ang 13th City Council ay tatayo para sa plano ng ating alkalde. Kaya palakpakan din po natin sila. Nandito lang naman ako para ipakilala ang isang tao na alam ko namang kilala na. Pero gusto ko mag-share ng a little something personal on my end na nakita ko at narinig ko mula sa ating alkalde. At talaga naman para sa kanya, ang mga ginagawa niya dito sa Maynila, lalo-lalo sa administrasyong ito, ay palaganapin ang mga bagay na hindi niya nakamtan at naramdaman nung siya ay bata pa. At isa po dyan ay ang paggawa at para maging mas maayos at gumagana ang mga health centers dito sa ating lungsod. Ang dami na pong nag-ground break at kanina lang sinismis niya sa akin, marami pang i-ground break at marami pang aayusin na mga patay na health centers dito sa Maynila. Kaya masasabi ko ang ating alkalde, kayang bumuhay ng patay.
Dahil kaya niyong buhayin lahat ng health centers. Para sa ganon, hindi niyo natawag na mga namamatay ang mga taong pumupunta sa health center dahil nabubuhay na ang lahat. O diba? May milagro pang nangyayari minsan dahil nabubuhay sila. But nevertheless, anyway, nandito lang ako para ibigay ang mikropono sa ating regalo ng Panginoon sa Maynila. Talagang we have to be proud of this dahil kaya nagawa ang maraming bagay through 1 year, that anniversary na po natin. Maibibigay ko na po ang ating mikropono sa ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno. Salamat po kayo sa ating mga barangay chairman, kagawad, na nandito, barangay official. Hi! Sa aking mga minamahal na lolo at lola, hi! I love you. Excited ako sa mga senior citizen ng Pandakan. Kanina, pinagkukwentuhan namin kasi pinilit naming abutin yung araw ng Maynila na iregalo sa inyo yung inyong pet park at senior citizen park doon sa Plaza Azul, kung saan ito'y pinaghalong pera ng MMDA at ng City of Manila. Yung dating malikabok dyan, puro tambakan ng kung ano-ano, at delikado. Ay nako, pag nakita nyo, sa mga minamahal kong lolo at lola, meron pa kayo ng pavilion. Glass. Ang ganda ho, kahapon kasi nagpa-update ako, ano na yung laman sa loob. Nagpapadagdag pa ako ng mga halamanan para patuloy na maging sariwa ang hangin sa loob. Dahil yun ay daanan ng sakyan, mausok at malikado. But, the good thing for Pandakan, we reclaim almost 1 hectare of open green space for the people of Pandakan. Kaya malapit na po yun ang kabayanan ninyo. Sumunod, yung Biata Health Center, sinisimulan na. Nasarado rin yun, pero nireclaim natin, nag-uumpisa na. Tapos, dito naman sa bandang Santa Mesa, sinara rin yun, nireclaim natin. Ngayon, yun yung Pamana Health Center doon sa Santa Mesa, or mas kilala ng mga taga-roon, Tampa. Tapos, nagbubuti naman yung ospital ng Santa Ana. Spoiled na spoiled kayo. I love you. Kaya, malolot lola ko, pahaba ng buhay sa Maynila. Kasi July, magkikita pa tayo ulit. Kasi yung lubi-lubi, darating na. But today, we're happy. We're very much happy and grateful. Mga taga-Pandakan, iparamdam natin, hindi naman yung lagi na lang silang sinisisi. Ngunit sa araw na ito, bagay lamang na ibigay natin ng pagpupugay sa ahensya ng gobyerno na sa kasalukuyang maraming kinakaharap na hamon or inuusig pa nga yung ilan sa kanila. Dala ng mga iskandalong naganap sa nagdaang panahon. Ngunit, sabi nga natin sa isang taing ng kamatis, may ilang bulok, pero may ilang matitino. Kaya mga taga-Pandakan, ipakita natin tayo mga batang Maynila, hindi matigas ang leg natin. Nalilingon natin yung taong naging mabuti sa atin. Palakpakan natin ang ating national government partner, DPWH. At gusto kong bigyan ng ekstrang papuri rin yung gumawa. Engineer J.R. Palatino, yung ating kontraktor, sa leon. Ang ganda ng ginawa mo. Alam nyo, sa dami ng napagawa na natin, malayo pala nakikita ko na pagbalbon. Ako masasabi ko, very good job, engineer. Very good job. Mabasa ka sana ng ulan. Sana lahat ng kontraktor ganyang katitino.
palakpakan natin. At siyempre, hindi ko naman pwedeng ipubli dahil DPWH, kaninong opisina yan? Office of the President. Eh baka marinig tayo ni Bongit, malapit lang siya rito. Konti na lang, ilang kembot na lang, nandiyan yung bahay niyan. Palakpakan natin si President Bongbong Marcos. Salamat sa kanila. At ibinuhos nila yung pera ng nasyonal dito sa lokal. Bagay naman na pakikinabangan ng ating mga taga-lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Hindi natin yan pwedeng itanggi. Now, tayo ngayon na parito upang ito'y magamit na ng mga taga-Pandacan. Nandito yung ating mga partner sa DOH. O palakpakan natin, Dr. Maria Paz Corrales at Miss Michelle Tagakay. Sayang, yung PhilHealth, sana naimbitahan mo. Andiyan ba? Ayun, PhilHealth. PhilHealth. Ayan, malaking bagay niyan. Gusto yan ng mga taga-MHD. Pumaldo sila last week eh. Paldo ba, MHD? Opo. In fact, on top of whatever they're getting, your city government appropriated 317 million pesos to acquire equipments across MHD and mga ospital. Kanina, pinadala na sa akin yung mga litrato, yung ibang mga machine, especially cardiac machine, monitor sa Baseco Hospital. At darating na rin yung bago nilang X-ray machine. So, mga kababayan, pumanatag kayo. Kaya ulit-ulit ko namang sinasabi na ang inyong pamahalang lungsod ay patuloy na mamumuhunan. Bagay naman na maliit ang ating kakayanan, pero malaking portion yan ay pupuhunan natin sa MBN. Minimum Basic Needs. Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Diyan malaking portion mapupunta ang salapi ng bayan ng lungsod ng Maynila na ipinagkatiwala sa atin ng taxpayers. Kaya dito, as part of the MBN, pupunuin natin to ng mga gamit na kakailanganin as we progress with time. Kaya sa mga taga-Pandacan ay pumanatag kayo dahil kakampi naman natin. Maraming salamat sa inyo. Muntik nyo nang mawalop yung buong konseyo. Nandito, Elmer Par, palakpakan natin, Kusihar. Christian Joey Uy, Kusihar. Walter Castañeda, Kusihar. Doc Mercado, Kusihar. At ang pinakabata, kasing edad ng Isidro. Noy! Jose Lu Biloso. At ang ating minamahal na Vice Mayor, Chia Tiesa. Again, I would like to give a special mention to District Director Alwin Pido of DPWH. Now, birthday girl. Paldo yan last week, baka naman. Para sa kalaman ng mga barangay, kaya masasayahin ko ngayon ang MHD dahil kung may bagay akong binago kung saan talaga I always wanted to give what is due to them. Kaya masaya naman ako dahil nai-enjoy nila yung dapat at marapat na para sa kanila. Hindi kinukubli, hindi kailangan ipanghingi dahil kusang ibinibigay ng pamahalang lungsod. And thanks to the member of the health board, especially ang ating taga-Pandacan, Doktora Padilla. Si Doktora Tan ng Santa Ana, member din yan ng health board. Pero yung birthday girl, pwede ba natin kantahan? Si Doktora Maya Sabina
Kayo ba naman? Bere mo, inauguration, birthday mo. So, hindi mo na anniversary pa ng MHD. Eh baka naman. Masyadong kulita namin yan. Kaya sabay-sabay tayo. Dan, dalan, dan, dan. Happy birthday to you! Wala sa tunog. At maraming salamat kay Engineer Andres. Palakpakan natin sa Engineer. So muli, mga nanay tatay ko, mga barangay chairman, mga kagawad, secretary treasurer, maraming salamat. Hindi kayo natigil ng Sabado sa ating clean-up day. Thank you very much sa inyo. Nakita nyo naman, unti-unti umaaliwalas ang lungsod. Kaya hindi naman namin nagagawa yun ng kami lang. Napakaking bagay na kapag ang barangay talaga is in synchrony with the city policy. You know, Manila is a very old city. In fact, it's the other way around. I'm proud of it. While we're old, we have a lot of story. We have a lot of history. That's why we wanted to call it Manila, My Manila. Because Manila is everyone's Manila. Kahit hindi taga Manila, may karanasan sa Manila. May bahagi ng buhay nila na nangyari rin sa Manila. Kita nyo ito. Tayo, ipinasa sa atin ng sulok. 1952, pamahalang lungsod, organisasyon, individual, nagkaisa, nagkaroon tayo ng health center. Ngayon, bago at magagamit, maliwalas. In fact, gusto kong ipaalam sa inyo, medyo mukhang lamang kayo sa kilya. Kumbaga sa saranggola, kabig ng konti sa inyo. Ito po, yung isang building dyan ay magiging bahay ng central storage ng ating medisina sa buong Maynila. For MHD use. Okay, siyempre, bago lumabas yan, may toll gate sa baba. Swerte ninyo. Masaya ako para sa inyo. Basta, pumanatag kayo. Unti-unti natin itong pupunan. Unti-unti natin itong pupuhunanan. Mas ma-maximize ang gamit nito. Kanina, nag-uusap kami ni Andres. Sabi ko, nakita mo itong tatlo. Pwede yung mga barangay, pwede yung magamit to for any other official events. Tama ba? Okay, kaya gusto nyo tulungan yung mga senior dito, pwede nyo i-meeting dito. Na-meeting nyo na dito yung mga lola ko, pagdating sa mga, may metformin, may losartan. Ibig sabihin, we can maximize the use of this building. But for now, salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Binigyan nyo ulit ako ng pagkakataon kayo mapaglito. Pumanatag naman kayo. Totoo po yung sinasabi ni Vice mamaya, gagabihin pa siya. May titirahin pa kami mamaya. Totoo po yun. Ipilitin ko po magbuti, mag-inam, at episyenteng taglaanan ng gastos ang mga bagay na mas pakikinabangan ng public institution at ng mamamayan ng lungsod ng Manila. Our organization will never be perfect. Pamisa-misan, baka kami may pagkukulang. Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga medical practitioner and non-medical practitioner na nasa harapan o nasa front line ng healthcare or delivery of healthcare. Sabi ko sa kanila, wala akong hihingi sa inyo. Ngumiti lang kayo, magaling na yung tao. Kasi pag nakita mo ang doktor, ang nurse, di ba? O yung empleyado ng gobyerno, kinakausap ka, nakangiti. O di ba para bang gumaling ka na, nararamdaman niya na pinagmamalasakit ko dito. Kahit na tayo pamisa-misan tinutulan. Ayun po, pero tayo, pagbubutihan. May awa Diyos. Nakaraos nga tayo. Another 365 days, and next week, I have another good news for Manila Health Department. Yung pinakamalaking health center sa San Nicolas,
na pinakamagandang health center sa buong mundo. May resort. Ay, di ba umulan, tumatagas? May pools. Walang biro. I'm really happy with District 6 medical frontliners natin. Hindi kayo na-destino doon. Doon, ikamamatay mo doon. Talagang, for just for santo, nagbibigay ka ng delivery of healthcare, pero ikaw yung namamatay. Sa amag, sa ulan, and so on and so on. Binuksan ko yung pintuan. Sumama. Wala pong biro. Oh, sa Nicolas. Ano kayo? Magpapagabag ka. How can we live in luxury if we don't attend to basic? Paano tayo magiging marami? Ito yung mga maliliit na bagay. Hindi natin pinupuhunan na. Hindi natin binibigyan ng atensyon. Di ba? But next week, nakita ko na yung finished product, magugulat na naman ang DOH. Sasabihin na naman nila, wow, hospital na to sa probinsya. Opo, ganun po ang ating mga gagawin. At may 4 pa tayong gagawin na na-aprobahan na rin ng ating partner sa DOH. Tapos, yung isa nyo doon, sa bagong barangay. O someday, titirahin ko rin yun. Nakalatag lahat yun. Everything will be put into order. Everything will be put into maximizing space and modernizing our facility. Para na sa ganoon, yung aking mga direktor sa ospital, hindi na masyadong sumakit ang ulo. Because if we are efficient in the primary health care in the community, less foot traffic in our hospital. Sabihin, dito na lang sila. Kung dito pa lamang ay nakakamit na nila ibang bagay, ay hindi na pupunta sa iba't iba nating ospital. And it will be better environment, working environment, para sa ating mga ospital. Plus, the primary healthcare facility is being revived. Ang dami po kasi sinaray na health center. Being revived, being modernized, and being equipped. Ayan po ang ating gagawin sa mga darating. Loobin nawa ng Diyos, bigyan tayo ng kakayanan. Alam nyo, pera lang ang kulang sa atin. Ang pangarap natin, wagas. 1-2. 1-2 sawa. Eh kaya lang, wala talagang tsape. Kaya pinagpapiyahit-piyahit ko. Pero, one way or another, kita nyo magkakasama tayo ngayon. Ang tagal natin ganito, natapos din. Sa awa ng Diyos. I'm happy for the health workers, non-medical workers of this facility. Go to be of service to the people of Pandacan. Yakapin niyo sila nang may taus-pusong pagmamalasakit sa bawat magiging future client natin sa pasilidad na ito. So muli, sa inyo lahat, Dr. Benedicto, good luck. Happy birthday. City Health Board will address your immediate future needs for our equipment and facilities. Galingan mo, ha? Galingan mo. Kaya naman ang ngayong vision, mag-ingat kayo. Again, maraming salamat sa pakikiisa ninyo sa pamahalaan ko. Again, to the national government and everyone here, to the members of the City Council, nakita nyo na, nagkakasunod-sunod na. Ayun yung mga pinakikiusap ko lagi sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Muli, maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God bless! Maraming salamat po muli. Palakpakan po natin ang aking minamahal na manong lungsod